Hello friends! Welcome back to Silver Lining. Ako po si Silver and welcome again sa ating podcast kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Nasabi ko po sa episode 1 ng aking kwento, wala po akong plano na pumasok sa mundo ng engineering. Pero dahil sa pagmamadali namin ng aking kaibigan na makapag-enroll, nagpunta kami doon sa walang pila during the enrollment. Yun pala, yun yung engineering department. Walang pila. Pero napadali ang aming enrollment. Anyway, dahil po sa mga balita na aking napapanood sa Facebook at sa mga balitang nasa TV, naalala ko po yung nangyari sa amin noong 1990 dyan sa Baguio. That was July 16 ng hapon. Nandyan pa po ako sa Pilipinas nung naganap ang hindi inaasahan ng mga taga Baguio. Napakalakas na lindol. I think it was intensity 7.7 hanggang 7.8. Nasa Assumption Road po ako noon. Maraming mga students na papauwi galing sa school. Nagtitraining po ako na maging DJ sa WHB. Nasa loob po ako ng station at napalabas ako as soon as yumanig ang paligid. Merong 2 bata na mga students na yumakap sa aking mga legs dahil sa takot. Hindi sila makabalanse, hindi sila nakalakad. Dahil sa paghawak nila sa aking mga legs, nakatayo lang ako at nakita ko po na gumalaw ang mga coaching nakaparada sa tabi ng sidewalk. Nakita ko rin ang umpisang pagbagsak ng mga parte ng FRB building at pagputok ng mga pader na nagsanhi ng makapal na alikabok. Parang naging napakabilis ng mga pangyayari. Marami ang nagiiyakan, marami ang nagsisigawan, nagtatakbuhan na parang katapusan na ng mundo. Naalala ko ang mga parents ko na nasa bahay. Kinabahan ako na baka may nangyaring masama sa kanila. Kaya agad akong umuwi. Walang masakyang taxi o jeep, kaya naglakad ako pa uwi. Habang ako'y naglalakad, marami pa akong nakita sa aking dinaanan. Yung Skyworld building ay parang babagsak, kaya agad-agad at mabilis akong bumaba ng Session Road. Sa gitna po ako ng Session Road naglakad para makaiwas ng mga anumang pwedeng bumagsak. Pagdating ko sa Igorot Garden, nakita ko yung arko na bumagsak at may nadisgrasya doon. Noong malapit na ako sa bahay, nakita ko yung 2 kong pamangkin na galing sa school. Sabi ko sa kanila, dito lang muna kayo. Huwag kayong sumama sa akin sa bahay. Ayoko kasing makita nila ang trahedya na maaring makaapekto sa kanila. Just in case, iniwan ko sila doon sa store na malapit sa amin. Hindi ko makita ang bubong ng aming bahay sa kinalalagyan nila na dati ay nakikita ko. Mas lalo akong kinabahan. Pagdating sa driveway namin, nakita ko ang bahay namin na tumumba na. Ang redeeming factor sa nararamdaman kong kaba ay nakita ko ang aking ama at ina sa ilalim ng punong bayabas sa tabi ng bahay. Agad ko silang pinuntahan at kinuha para dalhin sa kalsada kung saan mas safe sila. It was a picture of chaos, devastation at halo-halong emosyon. Habang pinapanood ko yung mga balita sa Pilipinas, mga sunod-sunod na lindol sa iba't ibang lugar ng ating bansa, mga kalsadang bumibigay, flood control projects na nasira, at mga tulay na gumuho, napaisip talaga ako, ang daming pera ang ginastos doon. Pero sa isang iglap, parang wala lang. Okay na sana kung yung ginastos nakita ng mga taong nawala dahil sa mga trahedya. Hindi ko po sinasabing okay yung tragedy. Ang ibig ko pong sabihin ay mas worse pa ang nangyari. Dahil nawala ang pera na walang nasira dahil walang nagawang proyekto at ninakaw lang ang pera ng tao. Yung ibang nasira, nalaman na substandard at kulang sa sapat na specification ng structure dahil sa korupsyon. Ang resulta, hindi lang nasira ang structure,
meron pang mga namatay dahil dito. Maraming binaha dahil walang flood control projects. Bayad na ang mga yon at naibulsa na ng mga walang konsensyang mga engineer at mga politiko ang perang ibinayad doon. Marami ang galit, marami ang nagrereklamo at naiintindihan ko po yun. Kasi dapat yung mga proyektong yon, proteksyon sana sa mga tao, mga buhay ng tao. Pero dahil sa korupsyon at kapabayaan, naging dahilan pa ng kapahamakan. Habang pinapanood ko yung mga video ng mga structure na bumagsak, I felt this sadness and a whisper in my heart ang narinig ko na parang sinasabing, what about the foundations we are building in our souls? We are so focused on building for safety, pero nakalimutan natin ang mas importante. Are we building for eternity? Napakahalaga ng foundation. Kung mahina ang pundasyon, kahit gaano kaganda ang design, babagsak pa rin yan. Ganon din sa spiritual life. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:24-27, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. But everyone who hears these words and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Kapag dumating ang ulan, kapag dumating ang baha, kapag dumating ang hangin at malakas na earthquake, kung walang matibay na pundasyon, guguho ang lahat. Maraming infrastructure ang bumabagsak dahil sa shortcuts, dahil sa substandard materials, dahil hindi nila ini-inspeksyon. Walang integrity. Ang naisip ko, ganun din minsan ang buhay natin. We cut corners in our faith. We claim to follow Jesus, pero kulang sa obedience. We say, we are strong. Mukhang matibay sa labas, pero pag dumating ang lindol ng pagsubok, bagsak agad. Walang laman. Hindi pala rooted sa Word of God. Parang mga ghost projects. May budget, may pangalan, wala pala. Pero, eto yung magandang balita. Pwede tayong mag-rebuild. Kung magre-rebuild tayo ulit, this time, kailangan meron ng integrity and truth. Sabi sa 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Alam niyo po, when I think about rebuilding, I remember James, yung kapatid ni Jesus. How James talked to believers who were scattered and struggling during that time. Maraming pinagdadaanan ng mga taong ito na mga trials, emotional trials, spiritual trials, kahit financial. Parang tayo rin kapag may krisis, nalalantad kung gaano talaga katatag ang ating pundasyon. Sabi ni James, doon sa chapter 1, verses 9-11, believers who are poor have something to boast about, for God has honored them. And those who are rich should boast that God has humbled them. They will fade away like a little flower in the field. The hot sun rises and the grass withers. The little flowers drop and falls, and its beauty fades away. In the same way, the rich will fade away with all of their achievements. Ang ganda ng imagery ni James dito. Parang sinasabi niya, huwag niyong ilagay ang tiwala niyo sa makamundong yaman.
Huwag niyong ilagay ang tiwala niyo sa inyong mga posisyon o kaya sa inyong pinag-aralan. Sa worldly success na mukhang maganda sa kasalukuyan. Kasi darating ang init ng pagsubok and only what's deeply rooted in the foundation of God will survive. The poor who depend on God are lifted high, but the rich who depend on themselves will what? Wither, just like the flowers under the scorching sun. Alam niyo po, habang iniisip ko yung mga buildings na bumagsak sa Pilipinas, parang ganun din yung mensahe ni James. Maganda at mukhang matibay sa labas. Pero pag tinamaan ng init o ng lindol, biglang guguho. It's not the size of the building that matters, but the strength of its foundation. So, James wasn't condemning wealth itself. He was warning us not to trust in what fades. And that's the heart of our message today. Build not on the temporary, but on the eternal. Kung si Jesus ang foundation natin, kahit anong bagyo, kahit anong lindol, we will stand. Ang ganda ng paalala ni James. Kahit anong wealth, kahit anong success, o monument na mabuild natin dito sa lupa, mawawala rin lahat yan. Nakausap ko ang aking kaibigan, isang brother sa Club 7882 noong Tuesday evening. Kaklase ko rin siya nung high school at nung college. Isa siyang very successful na businessman. Marami siyang projects, napakarami. At maganda ang kinalalagyanan niya ngayon. Sabi ko sa kanya, maganda ang mga nagagawa mo ngayon, bro. Sabi niya, oo bro, pero mawawala rin lahat yan eh. Hindi rin naman natin madadala yan kung wala na tayo. That is true. Lagi siyang maasahan, lalo na kung nangangailangan ang aming mga kaibigang missionaries katulad ng kaibigan naming pastor sa Mindanao. Maganda ang kanyang nasabi. Katulad nga ng nasabi ko earlier, ang sabi niya, hindi daw niya madadala sa burol niya ang kanyang kayamanan. Kaya tutulong na lang siya. At nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nagbibigay ang Diyos sa kanya ng kakayanan para makatulong din sa mga gawain para sa Diyos. Everything that is not built on Christ will fade away. Only the soul that is anchored in Him will last forever. So, as engineers build for safety, tayo naman, let's build for souls. And this is also a wake-up call for us, especially for those who lead God's people. Kapag may trahedya, people start searching for answers. They begin to ask, nasaan ang Diyos? Bakit nangyayari ito? This is our moment, mga kapatid, not to point fingers, but to point people back to Jesus. Church leaders, pastors, and ministry workers, now is the time to be vigilant. Now is the time to be compassionate and present. Let's not just rebuild our buildings. Let's rebuild people's faith. Let's be ready to comfort the grieving and listen to the broken, and to remind everyone that though the ground shakes, the love of God never does. The world needs shepherds who stand firm when everything else falls apart. Because in moments of disaster, people are most open to hope, and we carry that hope. Because floods will come, earthquakes will shake the ground, governments will fall, but what really lasts
are the souls rooted in Christ, unshaken, uncorrupted, and eternal. We can build the bridges, but let's never forget to build hearts that belong to Jesus. Because in the end, safety fades, but salvation remains. Tara, pray na tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay magkakasama muli dito po sa ating programa. Lord, in a world that keeps shaking, teach us to build on you. Forgive us, Lord, for the times we took shortcuts in our faith, in our integrity, in our love for others. Help us rebuild our lives with you as our foundation. We pray for our nation, for those who lost loved ones. We pray for every builder, for every leader and believer, that they may build not just for safety, but for eternity. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po ulit sa inyong pagsama sa akin ngayon. Kung na-bless po kayo sa episode na ito, please share this with someone you love. Share mo po sa iba na nangangailangan ng encouragement. Hanggang sa muli, ako po si Silver. Join me again next time. May the Lord bless you and keep you. Shalom. Kita-kits tayo next week. Bye!